So yo, what's up mga tarupa? Yo, magandang umaga ulit sa inyo. So, araw ng Sabado. Then, papasok na naman tayo sa trabaho. Kakatapos lang ng Huwebes Santo at Biyernes Santo. Sabado na ngayon, dito tayo sa Las Piñas. Then, biyahe tayo, papuntang Maynila ulit. Alright? Duty na tayo kasi may pasok na tayo dun. Medyo maganda pa yung flow ng traffic dito sa Las Piñas. Siguro dahil ano pa, holiday pa sa iba. Alright, kaya maganda pa yung flow. So sana magtuloy-tuloy ito hanggang ano, Maynila, para smooth lang yung biyahe natin, no? Yun, ingat tayo sa biyahe. Ride safe always. Alright, let's go. South Mall. So ginagawa pala. Ginagawa pala sa SM South Mall. So yung biyahe natin nung Biyernes ay nung Huwebes Santo, maalala nyo kung biyahe tayo ng umaga, no? Ang ganda ng flow rin ng biyahe natin, no? Kasi mula Maynila hanggang Las Piñas nakuha lang natin ng 34 minutes. Ang sarap yung biyahe ng gano'n, 34 minutes pa Maynila going to Las Piñas. Smooth na smooth yung biyahe. Pero kapag ka talagang regular day yun, halos inaabot kami isang oras na lahat dahil nga sa traffic. Eh kung gano'n lang din naman lagi ang biyahe, napaka smooth, sarap, no? Tayo lang rumaratrat kasi di ba tayo talaga rumaratrat. Taktong biyahe lang ginawa natin nun. Time check 6:06 ng umaga. Nandito tayo sa Moonwalk. Alamang sa Bowden Road. Nasa bahay lang tayo, hindi tayo gumala. May nagkaya sa akin sana mag swimming, pero hindi ako nakasama gawa nung walang kasama sa bahay yung tatay ko. Pinili ko na rin tumambay na rin sa bahay kasi walang kasama yung tatay ko. Tatay ko senior na, mas priority ko na siya kasi wala talaga siya kasama. Meron man mga pamangkin ko, bata, liliit. So ano pa nga, hindi pa muna sa mga sitwasyon yun. Isip lang na mag-cellphone. Siyempre, meron din ata ang mangyari, wala makakatuwang yung tatay ko. Alright, kaya mas pinili ko ng tumambay na lang muna. Kasi yung mga kasama ko rin umalis, yung mga lakad So ako naman talaga, wala talaga akong lakad doon, wala akong schedule ng lakad. Pero nung Biyernes ay nung Huwebes ng gabi, may nagaya sa akin na sumama nga sana sa kanila sa outing nila ng Biyernes. Maalis sana kami alas 3 ng umaga, pero hindi na ako nakasama gawa nga nung wala kasama sa tatay ko. Alright, okay na rin yun. At least na-save natin yung araw, yung holiday, Holy Week na nasa bahay lang. Yun naman din talaga yung plano ko, na tumambay na lang sa bahay gawa nung Holy Week. Okay naman, na-enjoy ko naman yung pagtambay ko sa bahay ng 2 araw. Wala naman naging hassle. Hindi rin naman ako na boring kasi may mga stock akong video
nagawa, na-edit ko. Nagawa ko na, edit ko na yung mga stock kong video. Alright, magkaroon tayo ng time para makapag-edit. Yung mga ganun tayo kagaling mag-edit, pero okay na rin. At maibibigay na natin yung paunti-unting detalye para maging maganda yung mga video natin. Pag-practice pa natin yan, syempre. Hindi lang tayo mag-ano doon, mag-i-stick sa kung ano yung diskarte natin. Habang tumatagal, mag-aaral tayo ng mga ano, iba't ibang style ng pag-i-edit ng mga videos natin. Alright. So, approaching, nandito na tayo sa Casimiro. Dadaan tayo na CAA. Uy, basta na. Kanina pagdating pala ni Kuis, lumaga si Kuis ng dating. Gawa nung may in-assist pala siya dun sa ano, sa Daang Hari. Lagi yun, madalas yun dun talaga aksidente na yun. Pag galing kang ano, South Vale, Ayala South Vale, meron dyan stoplight. Pag bigla kang liliko na kaliwa, then may daan yung padiretso. May mga riders tayong ano, nalilito talaga dyan. Akala nila diretso lang. Eh, paliko yun. May pwede kang kumaliwa, pwede ka na rin naman dumiretso. May daan na rin naman talaga doon. Pero syempre, kapag ano, nag-aalanganin ka, ganun nangyayari. So, base dun sa napanood ko, sa video ni Kami, eh, mukhang kakaliwa yung isa naman, diretso, nag-alangan siguro. Ngayon, nasa aging niya ngayon yung rider. Ngayon, napuruhan yata yung rider. Hindi na makatayo. Sinubukan pang habulin ni Kuis Neil. Yung rider na bumunggo kasi umalis. Kausap siya ng gwardiya. Umalis. So, sinubukan ni Kuis Neil sundan. Hindi niya na kasundan. Kasi hindi niya rin talaga matandaan kung ano yung motor na gamit nung bumangga. Kasi ang balak niya, itatabi niya muna na maayos yung ano, motor niya, then para mailawan yung nakahiga doon sa kalsada. Eh bigla daw umalis, sabi nung ano, gwardiya. So yun, sinubukan niya habulin, hindi niya na talaga nahabol. Yun na nga, kasi isa rin sa senaryo na yun, hindi niya tanda yung motor na gamit. Hindi niya nakita. Kasi tinatabi niya pa lang yung motor niya eh. Grabe yung nangyari doon sa rider. Isipin mo hindi nakatayo, ibig sabihin napuruhan siya sa binte. Kasi binte yung inaano niya, iniindan niya eh. Hindi daw siya makatayo. Kawawa yung rider na yun. Marami rin naman nag-assist pagkabalik ni Kuis Neil. Ang dami rin nag-assist na gwardiya. Tumawag ng ambulansya para ma-rescue na yung ano, rider. Ang problema, kung paano nila hahabulin yung bumangga. Naigil na lang siguro kung may CCTV na mahahagip siya, pati yung plaka niya. Yun na lang. So, may video si Kuis Neil doon, ipe-present kayo sa Monday. Sabi niya, ipe-present niya doon sa Monday yun doon sa mag-iimbestiga. Alright. Kasi kawawa rin naman talaga yung rider. Wala siya ibang ano eh, basihan para mahuli niya yung ano, bumangga sa kanya. So number 1 doon, maling-mali yung umalis. Sabihin na natin kasi ang paliwanag niya, ang bumangga daw yung napuruhan. Yun daw ang bumangga, sabi niya. Pero kung yun ang bumangga, bakit siya aalis nang hindi nagpapaalam, diba? Number 1 yun. Isa sa pag hihinalaan mo na, bakit ka aalis kung ikaw ang nabangga? Ano, hindi ka maghahabol? Eh yung bumangga sa'yo, nakahandol
husay dun, hindi mo man lang tutulungan. Hindi naman pwede yun. Dapat kapag ka tayo po nakakabangga o kaya tayo ang nabangga, maging responsable po tayo. Huwag po tayong tatakas. Kasi madali lang naman din i-settle yan. Mag-uusap lang din naman kayo kung paano nyo pag-uusapan. Alright? Kasi nangyari na rin sa akin yan one time. Kung nakita nyo yung picture ko, wala tayong videos noon, pero may picture ako noon. Nasa Daang Hari din ako noon. Galing akong Imus. Pauwi sana ako na papunta ako sa kabilang site dito sa Alabang. So yun yung ano ko. Ang nangyari, yung sinusundan kong motor na nakamilyo, nasa unahan siya. So malayo distansya namin, parang gano'n, no? Parang gano'n yung nakamilyo na yun, yung distansya namin. So habang tumatakbo ko, isip ko tumatakbo siya. Yung pala nalaglag na yung cellphone niya sa kalsada. Bigla siyang huminto sa gitna. Nag full stop siya dun sa gitna. Eh hindi ko siya agad napansin na nakahinto na pala siya. Ngayon malapit na ako nung napansin ko nakatigil pala yung motor niya. So inilag ko ng bahagya sa kanan. Ang problema naman, may sasakyan din, may pan sa kanan ko. Kaya binawi ko ulit. Binawi ko yung pagkabit ko ng kanan, gawa ng ano, may sasakyan. So yun, natumbo ko yung likod niya. Bumangga ako sa kanya. Diba? Ganun yung nangyari sa akin. So ako yung bumangga sa kanya, pero mali niya. Kasi doon siya sa gitna, nag-stop. So dapat ang pagkaganon, kapag kayo nalalaglagan ng cellphone, number 1, magme-minor kayo. Signal light, pakanan. Kung saan kayo dapat pumunta, kaliwa o kanan. So pakanan dapat siya. Hindi siya nag-signal light, huminto siya dun sa gitna. So nabigla ako. Pero dapat pagkaganon, signal light, minor, signal light. Kung senyas kayo sa kasunod nyo na may mahulog kang gamit. Alright? So yun, natumbo ko siya. Bagsak ako, gulong ako sa kalsada. Gulong din yung motor na gamit-gamit ko. Eh yung gamit ko dati kay Coisnil pa yun, yung Raider na maroon. Yung pinapagamit sa akin ni Coisnil dati. Napaisip agad ako. Siyempre medyo na ano ako nun, nakiklag ako. Kasi isipin mo bakit huminto ka doon sa gitna. Diba? Pero naging okay rin naman kami doon. Na-settle namin yun nung rider. So tinawagan ko si Coach para kung ano yung naging damage sa motor niya, may siya na mag-decision. Kasi pinapagamit nga lang sa akin yun. Tinawagan ko. So nakapunta rin naman agad si Coach Neil. Napuntahan niya agad ako. So sinay na ipag-usap ko sa rider. Then ang nangyari, wala naman naging bayaran. Ang inisip na lang ni Coach Neil, walang nangyari sa akin, walang nangyari sa rider. Yung damage sa motor, madali naman daw ay hindi naman, minor lang naman yung damage yung motor na nagamit ko. So yun, pinayuhan na lang niya na sa susunod, pagka ganun, check niya mabuti yung lock ng cellphone niya, kung maluwag ba o masikip. Then kapag ka mahuhulugan ulit, ganun nga, mag-minor ka muna bago ka tumabi. Mag-minor ka, mag-signal light ka, o kaya mag-senyas ka sa kasunod mo na tatabi ka para ma-notice nila na kailangan mong mag-minor. Alright? So yun, naging okay naman. Natapos ang usapan namin, walang bayaran. Usap lang talaga. Nasettle namin ng maayos. So yun, inig ko na ako choice nilo kasi hindi niya na rin talaga pinabayaran. Kasi wala naman talagang malaking damage na nangyari. Alright? Pero sa iba-iba yun, syempre, damage yung motor mo, kailangan mo bayaran yung naging damage. Pero kay choice nilo, hindi niya
binabayaran. Isa rin yun sa magandang ugali yung pinakita ni Moises sa akin. Hindi lahat ng oras kailangan mo hinga ng bayad yung tao. Maliban na lang talaga kung talagang may injury. So yun yung dapat mong hinga. Yun lang. Sa susunod, mga kaibigan natin dyan, mga tarupa, ingat-ingat tayo sa pagbiyahe natin araw-araw, no? Maging alerto tayo sa lahat ng oras. Kung masama pakiramdam nyo, bibiyahe kayo, alam nyo hindi nyo kaya, wag nyo lang gawin. Huwag nyo ituloy, mas lalo lang kayong magdidisgrasya. Siyempre, ipahinga nyo na lang muna. Sa Paranaque, saan tayo lagi dumadaan. Wala namang traffic, no? Mapapansin nyo, walang traffic, pero smooth lang yung takbo natin. Nagtupar nga lang yun. Siyempre smooth lang kasi nagkikwento ako sa inyo eh. Ayoko rin mawala sa focus eh. So hanggang dito walang traffic oh. Sana smooth lang ang biyahe natin. Dito na naman tayo. Dito na airport. Lalaki na itong aeroplano. So alam nyo ba mga tarupa, kahit isang beses di ko pa naranasan sumakay sa aeroplano. Iniisip ko nga kailan kaya ako makakasakay dyan sa aeroplano. Ito pa na-experience yan eh. Paano sumakay, paano pakiramdam. Siguro kapag nabigyan tayo ng pagkakataon makasakay dyan, mararanasan natin yung experience. Alright? Kasi hindi pa talaga. Kapag nakawin kami probinsya, barko kami, bus, barko. Mayroon plano rin naman papunta sa amin, pero ang madalas namin biyahe talaga bus, tsaka bus, tsaka barko. Kaya siguro magiging ignorante tayo dyan eh. Pag sumakay tayo dyan eh. Pero siguro pagka nabigyan tayo ng pagkakataon, nasakay tayo sa mga ganyan. Para hindi naman tayo maging ignorante sa mga biyaheng